isa sa mga kilalang trial lawyer na si Howard Calleja. Natatandaan ko lang ito, parang matagal-tagal na rin yun. Nagkasama kami nito sa isang television show. Naging guest kami parehas nito Tony Pete Albano nung araw, nung mga panahon yun. Hindi ko alam kung kailan nangyari yun. Pero hindi ko nakakalimutan yan dahil nandun kami sa studio at kami dalawa ang guest tungkol doon sa mga topic about tungkol sa media at iba pa. Kaya nakita ko ng personal itong si Atty. Calleja. Meron siyang sinasabi na parang ang tingin niya talagang ah, malaki ang pananagutan. Maraming dapat ipaliwanag ang batang Libiste, Congressman Libiste, tungkol nga doon sa nakuha niyang prangkisa tungkol sa solar business. At yun ang isa sa mga isyo kung bakit siya under investigation na pwedeng kasuhan ng plunder at saka korupsyon. Kasi nga lumalabas 1 million lang ang kanyang kapital Pero umabot ng bilyon-bilyon at kumita ng bilyon-bilyon. Matapos siyang bigyan ng prangkisa. Pakinggan niyo si Atty. Howard Calleja. Yung nakapitalisasyon, nakagawa ng parang mother franchise itong si Leandro Libiste sa kanyang solar, no? Na nangako siya ng magbibigay siya ng libu-libong megawatts, magbibili siya ng libu-libong megawatts para sa ating solar energy. Kaso nga, ang balita, ni isang solar plant, wala naman siyang naitayo at na-deliver. At imbis na siya gumawa ng proyektong ito, binenta niya yung kanyang prangkisa. So para bang sinasabi nga na parang scam ito, no? Na with 1 million gumawa ka ng promiso sa gobyerno, pero yun nga, kaya nga tawag ni Ombudsman Boying, ito ghost solar o ghost electricity. Kasi nga, nangako ka na gagawa pero wala kang ginawa. So yun po ang kaso nila at ang kaya nasama I think si Senator Loren dito dahil naalala mo, no? Kumbaga parang inakay niya itong kanyang anak at nag-ikot-ikot sa kanyang mga kaibigan ng mga congressman, mga senator para kumbaga impluwensuhan or pagbigyan yung kanyang anak na si Leandro ng prangkisa, parang mother franchise. Ayun, no? So, yan po yung kanyang sinasabi. Abay, talaga pasok yan. Isipin mo, 1 million lang pala yung kapital. Tapos nakakuha ng 25 years na prangkisa. Ang prangkisa po, pribilehiyo lang yan. At hindi yan ganun kadaling makuha. At maaaring na-influensyahan nga ng kanyang ina na si Senador Ligarda. Pero yun yung kung paano niya ginawa, hindi nga na-deliver at mukhang negosyo, binenta ng bilyon-bilyon. So, sinasabi dito ni Atty. Calleja na mayroon talagang dapat panagutan. Dapat sagutin ang mga libis tungkol dyan sa isong ito. Na ngayon, under investigation nga po ng Office of the Ombudsman. Hindi ba natin pinangunahan dahil ito naman ay kailangan natin ibalita dahil tamang-tama po. Kailangan natin ang enerhiya nung araw pa hindi lang ngayon. Dahil kulang ang supply. At kailangan itong ganitong solar business. Pero naging monopoly nila yon, hindi naman na-deliver. At kung yung magugunita, ang Department of Justice nag-demand na dapat umabot ng 22 ba o 24 billion ang damage, billion pesos damage ang hinihiling. Sinisingil ng Department of Energy. Pero parang hindi ko alam kung nagawa yan ni Libiste, mukhang hindi. Damage mo yan dahil sa prangkisa na hindi niya na i-deliver ang nilalaman nito. At kung totoong naibenta na sa iba, actually bawal ibenta yan. Baka pati yung bumili nito, sumabit. Dahil ang prangkisa ay pribilehiyo yung binibigay ng gobyerno. Dapat kung anong purpose ng prangkisa, gawin mo, i-deliver mo. Kung hindi yan, pwede nga i-recall. Kung ibebenta mo yan, dapat mayroong approval ang Congress, lalo na ang Committee on Franchise. Ganun po yan. Kung ibebenta mo, ipagpaalam mo sa Kongreso na ibebenta mo at i-justify mo kung bakit mo ibebenta. Pero kung ibebenta ng walang approval ang Kongreso, another problem yan. At saka hindi dapat ibinebenta, hindi dapat ginagawang negosyo. Dapat pag binigyan ka ng pribilehiyo bilang pribilehiyo ng prangkisa, gawin mo ng negosyong yan para ma-deliver mo ang enerhiya sa buong bansa na hindi po ginawa. O, di ba? So, walang isyong politika yan.
Pinopolitika lang nila dahil sinasabing mga makaduterte raw o nasa oposisyon itong si Libiste at saka si Ligarda. Pero hindi ho yun. Walang kinalaman ng politika dyan. Yung franchise, batas. Yung obligasyon nila, yun ang hinahanap. At mukhang hindi na i-deliver. Kaya nga sabi ni Boyeng Remulla doon sa press conference ng araw kuryente ang pinag-uusapan dito, power ito. Na kuryente ang mga Pilipino, nabudol ang mga Pilipino. Saka man nakakita yung araw, yung solar, araw yan Galing sa araw ang solar Monopoly nila. Yung ibang mga Pilipino hindi pwedeng gumamit ng panahon yon. During Duterte administration dahil sila yung may control. Yung sikat ng araw, kinontrol nila. Parang ganon. Tapos hindi naman na-deliver. Ayan. Lalo na po ngayon, may pinag-uusapang Pax Selica na mas matinding power, elektrisidad ang kakailanganin nito para may tayo yung napakalaki $1 billion business na yan sa Central Luzon, sa Tarlac. Kailangan dyan ng malakas na power o enerhiya at saka tubig. Kung ganyan ho na hindi na ipoproduce ng mga dapat nagpoproduce, paano? Ayun, nagkadugtong-dugtong. So, sa akin pong personal na opinion at observation dito, walang pamumulitika rito. Pinapanagot lang sila. Dahil yung kanilang obligasyon under the law, hindi nila na-deliver. Yung penalty na sinisingil sa kanila, hindi pa rin yata nababayaran. Okay? Pag sinabi nila itong panghaharas, pangmulitika, yan ay basurang argumento. Dahil walang kinalaman ang gobyerno at ang pagbibigay ng prangkisa sa kasalukuyang estado ng pamumulitika ng mag-inang Ligarda at Libiste. Kababayan ko pa naman yan pero para natin, kahit kababayan, kung mali at may problema, ayon sa gobyerno, ayon sa Department of Energy, ayon sa Kongreso, ayon sa Ombudsman, may pananagutan. O yan ang gagawin natin yan. No one is above the law. Marami silang pera, bilyonaryo sila. Pero kung may pananagutan ganito, pwedeng makulong. Yung plunder, non-bailable offense. Graft in corruption, yan po ay uusad at kakaharapin nila ngayon sa Ombudsman. Malaki ang posibilidad umabot sa Sandigang Bayan. Baka magkaroon pa nga ho ng arrest order yan laban sa mag-ina. Kung makakabit at maja-justify, Loren Ligarda may kinalaman sa business ng anak. Kasi nung panahon yun, parang 20 years old, 21 years old lang si Congressman Libiste. Hindi pa siya congressman noon Sa tingin ba ninyo, magagawa niyang makapakuha ng prangkisa sa Kongreso at sa Senado? Ang Kongreso at Senado mag-approve ng prangkisa, ibibigay sa isang 21 years old? O kaya ay batang Libiste na meron lang 1 million daw ng panahon yon? Hindi. Because of Loren Ligarda. Dahil Committee on Finance sa Senado, si Ligarda noong panahon yon during Duterte administration. Kaya pala hanggang ngayon, Duterte pa sila. Di ba? Di ba ganun ang dating? Duterte ang kailang galawan. Yun naman pala may malalim na pinanghugutan at malaking dahilan. Please like, share, subscribe, and follow.